Sarah ay tila isang ibon na nakakulong sa gintong hawla. Para maisalba ang nalulubog na negosyo ng kanyang ama, tinakda siyang ipakasal sa isang lalaking hindi niya mahal, si Vincent, isang bilyonaryong may madilim na obsession sa kanya. Sa araw ng kanyang kasal, sa gitna ng desperasyon at takot, ginawa ni Sarah ang di inaasahan ng lahat. Tumalon siya sa bintana ng simbahan at tumakas. Sa gitna ng ulan at tabulan, isang itim na SUV ang huminto sa kanyang harapan. Ang driver, si Gabriel. Isang misteryosong lalaki na may malamig na titig ngunit nag-aalok ng kaligtasan. Sa pag-aakalang isa lamang tong estranghero, sumama si Sarah. Hindi alam na ang lalaking tumulong sa kanya ay ang lalaki palang dapat niyang pakasalan ayon sa isang lihim na kontrata ng kanyang ama. Habang tinatahak nila ang mapanganib na daan palayo sa galit ni Vincent, unti-unting matutuklasan ni Sarah ang mga lihim ng kanyang pamilya at ang tunay na pagkatao ni Gabriel. Si Gabriel ba ang kanyang magiging bagong bilanggo o siya ang daungan na matagal na niyang hinahanap? Sa isang laro ng kapangyarihan, paghihiganti at nakabaong alaala ng kabataan, matututunan ni Sarah na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa pagpiling manatili, sa piling ng taong handang itaya ang lahat para sa kanyang kalayaan. Samantala, narito po ang buong kwento. Ang bawat tahi ng mamahaling lace sa kanyang trahe de boda ay tila mga tanigalang unti-unting sumasakal kay Sarah. Sa harap ng salamin, hindi isang masayang bride ang nakikita, kundi isang bilang-bilanggo. Sarah anak, 5 minuto na lang at magsisimula na ang marcha. Malambing na tawag ng kanyang ina mula sa labas ng pinto ng bihasang silid ng simbahan. Nandiyan na rin si Vincent, sinisiguro niyang maayos ang lahat. Napakaswerte mo sa lalaking yon. Napapikit ng mariin si Sarah. Swerte? Kung alam lang ng kanyang ina na si Vincent ang dahilan kung bakit nila binenta siya ng sarili niyang ama dahil sa utang sa negosyo. At ang mas masakit, alam niyang hindi siya pakakawalan ni Vincent. Ang obsession nito sa kanya ay aabot hanggang sa puntong ipinabugbog nito ang boyfriend niyang si Mark para lumayo ito. Hindi ko kayang gawin to, bulong ni Sarah sa sarili. Tumingin siya sa bintana ng sacristy. Hindi ito masyadong mataas at sa labas noon ay ang kalsada na madalang ang sasakyan. Alam niya kapag tumalon siya wala nang balikan. May iwan ang marangyang buhay, ang galit ni Vincent at ang pamilya niyang nagdiin sa kanya sa sitwasyong ito. Bit-bit ang kanyang laylayan. Mabilis siyang kumuha ng gunting sa ibabaw ng mesa. Walang pag-aalinlangan niyang ginupit ang mahabang buntot ng kanyang gown hanggang tuhod na lamang ito. Hinubad niya ang kanyang high heels at kinuha ang rubber shoes na tinago niya sa ilalim ng sofa kagabi. Patawad ma, pero buhay kong nakataya dito. Sa isang malakas na loob, lumundag si Sarah sa bintana. Bahagya siyang napaigting nang tumama ang kanyang mga paa sa damuhan. Hindi siya lumingon. Takbo lang hanggang sa maramdaman niya ang pagpatak ng ulan. Ang langit ay tila nakikisama sa kanyang pagluluksa o marahil sa kanyang paglaya. Pagdating sa kanto, isang itim na SUV ang biglang humarurot at tuminto sa mismong tapat niya. Dahilan para mapatili siya sa gulat. Bumaba ang bintana nito. Isang lalaking may suot na dark aviators kahit umuulan ang tumingin sa kanya. Matalim ang mga mata, matangos ang ilong at may aurang hindi mo basta-basta mahihindian. Kailangan mo ng masasakyan, miss? Boses baritono nito na dinala ng hangin. Numingon si Sarah sa likod. Narinig niya na ang mga kampana ng simbahan at ang kaguluhan ng mga taong lumalabas. Marahil ay natuklasan na ang pagkawala niya. Sige, kahit saan, ilayo mo lang ako rito. Desperadong hiling ni Sarah. Binuksan ng lalaki ang pinto. Sakay. Habang mabilis na humaharurot ang sasakyan palayo sa simbahan, hindi napansin ni Sarah ang tipid ng ngiti sa labi ng estranghero. Tumingin ang lalaki sa kanyang rearview mirror. Tinititigan ang dalagang hinihingal at basang-basa sa ulan. Sigurado ka ba rito, Sarah? Tanong ng lalaki. Napatigil si Sarah. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi sumagot ang lalaki. Pinindot lang nito ang lock ng lahat ng pinto ng sasakyan. Huwag kang mag-alala. Mas ligtas ka sa akin kaysa doon sa lalaking naghihintay sa'yo sa altar. Habang mabilis na lumalayo ang sasakyan sa simbahan, napasandal si Sarah sa leather na upuan. Bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga alaala ng nakaraang buwan. Mga alaalang naging mitsa ng kanyang pagtakas. Ang flashback.
Isang buwan na nakalilipas. Sa isang magandang charity gala, unang pinakilala ng kanyang ama si Vincent. Akala ni Sarah, isa lang tong karaniwang business acquaintance, ngunit ang titig ni Vincent may ibang kahulugan. Sa akin ka lang titingin, Sarah. Bulong ni Vincent habang sinasayaw siya nito noon. Hindi yun pakiusap, kundi isang utos. Nang malaman ni Vincent na may boyfriend si Sarah, si Mark na isang hamak na arkitekto, doon lumabas ang tunay na kulay ng lalaki. Ginamit ni Vincent ang kanyang yaman para ipasara ang firm na pinagtatrabahuan ni Mark. Hindi pa siya nakontento isang gabi. Habang pauwi si Mark, hinarang to ng mga armadong lalaki at pinagbubugbog hanggang sa ospital. Iwan mo siya, Sarah? O sisiguraduhin kong di na siya makakalakad muli? Banta ni Vincent nang dalawin niya to sa opisina. Ang pamilya mo lubog sa utang sa akin. Isang pirma ko lang nasa kalsada kayo. Be my wife and everything goes away. Napilitan si Sarah. Para sa kaligtasan ni Mark at para sa dangal ng kanyang pamilya, pumayag siya na isuot ang singsing na parang isang posas. Nagising ang diwa ni Sarah mula sa alaala nang biglang lumiko ng mabilis ang SUV. Tumingin siya sa driver, ang lalaking nagngangalang Gabriel. Malamig ang ekspresyon nito, tila hindi natitinag sa bilis ng takbo o sa lakas ng ulan. Sino ka ba talaga? Nanginginig ang boses na tanong ni Sarah. At paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi lumingon si Gabriel. Ang mga kamay nito sa manibela relax lang, pero ang presensya niya ay bumabalot sa buong sasakyan. Sabihin na nating matagal na kitang pinagmamasdan, Sarah. Hindi lang si Vincent ang marunong mag-abang. Mas lalong kinabahan si Sarah. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto, pero naalala niyang nilock ito ni Gabriel kanina. Isa ka ba sa mga tauhan ni Vincent? Pinadala ka ba niya para hulihin ako kung sakaling tumakas ako? Bahagyang natawa si Gabriel, isang tunog na baritono at tila may halong pait. Si Vincent? Ang lalaking yon walang ibang alam kung di bumili ng mga bagay na hindi naman sa kanya. Di ako tauhan ng kahit na sino. Kung ganun, bakit mo ako tinutulungan? Tumingin si Gabriel sa rearview mirror, direkta sa mga mata ni Sarah. Dahil ang kasal na tinakasan mo ay hindi lang tungkol sa utang ng ama mo. Maraming sekretong pamilya mo na ikaw mismo walang alam. Biglang bumagal ang sasakyan. Pumasok sila sa isang masukal na daan patungo sa isang pribadong rest house na napapalibutan ng matatayog na puno. Bakit tayo naririto? Tanong ni Sarah. Ang kanyang puso ay muling tumatambol ng malakas. Tinigil ni Gabriel ang makina at lumingon sa kanya. Inalis ito ang kanyang aviators at doon nakita ni Sarah ang mga matang puno ng misteryo at determinasyon. Dito ka muna. Hanggat hindi pa humuhupa ang galit ni Vincent, hindi ka po pwedeng lumabas, sabi ni Gabriel. At para sa kaalaman mo, Sarah, hindi ako ang kalaban mo rito. Baka ako pa nga ang tanging tao makapagliligtas sa'yo sa impyernong binabalak mong pasukin. Bumaba si Gabriel at naikot para magbuksan siya ng pinto. Sa gitna ng dilim at ulan, napatanong si Sarah sa sarili. Nakatakas nga ba siya sa isang halimaw o napunta lang siya sa kamay ng isa pang mas malakas na kauri nito? Habang bumabalot ang katahimikan sa masukal na rest house ni Gabriel, sa kabilang dakoy tila sumasabog ang bulkan sa loob ng simbahan. Ang pagwala ni Vincent. Nasaan siya? Ang sigaw ni Vincent ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, dahilan para manginig ang mga abay at ang bisita. Wala na ang kanyang maskara ng pagiging isang maginoong negosyante. Ang kanyang mamahaling tuksido gusot na at ang kanyang mga matay nannilisik sa galit. Vincent, iho, baka nagbanyo lang anak ko. Nauutal na sabi ng ama ni Sarah habang pinupunasan ng pawis sa noo. Gunggong! Sinakal ni Vincent ang ama ni Sarah at itinulak to sa pader. Nakita ng mga tauhan ko ang pinutol na gown sa loob ng sacristy. Tumakas siya at sa oras na mahanap ko siya, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang pagpapahiya sa akin sa harap ng maraming tao. Kinuha ni Vincent ang kanyang cellphone at may tinawagan. Harangan niyo ang lahat ng airport at ng pier. Bantayan ang bahay ni Mark. At kapag nahanap niyo ang sasakyang kumuha sa kanya, huwag kayong mag-aatubili na gamitan ng dahas. Akin si Sarah. Walang po pwedeng umagaw sa kanya. Padabog siyang lumabas ng simbahan, bit-bit ang puot na kayang pumatay. Para kay Vincent, si Sarah ay hindi babaeng mamahalin, kundi isang tropeyo na kailangan mapasa kanya kahit pa dumanak ang dugo. Samantala,
Sa loob ng isang madilim ngunit eleganteng sala sa Tagaytay, hindi mapakali si Sarah. Nakatayo siya, malapit sa fireplace. Yakap-yakap ang sarili habang nakabalot sa isang makapal na kumot na ibinigay ni Gabriel. Uminom ka dito, pampakalma? Nilapag ni Gabriel ang isang tasa ng mainit na tsaa sa lamesa. Hindi ko kailangan ng tsaa, Gabriel. Kailangan ko ng sagot. Hinarap siya ni Sarah. Ang kanyang mga matay puno ng luha at takot. Sino ka ba talaga? Bakit mo ko dinala dito at anong ibig sabihin ng may sekreto ang pamilya ko? Huminga na malalim si Gabriel. Hindi siya lumapit. Tila binibigyang espasyo ang dalaga. Anong akala mo? Si Vincent na nakabili sa utang ng ama mo, hindi ba? Napatigil si Sarah. Oo, yun ang sabi ni Papa. Mali ka. Malamig na sabi ni Gabriel. Ako ang orihinal na may-ari ng utang na yon. Ang pamilya mo ay matagal na nakasangla sa kumpanya ko. Pero ginamit ni Vincent ang kanyang koneksyon para manipulahin ng mga dokumento at palabasin na siya ang knight in shining armor. Kapalit ng kamay mo. Ano? Halos pabulong na sabi ni Sarah. Bakit mo alam lahat ng to? Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Sa bawat takbang niya, tila naniningit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Huminto siya na ilang pulgada na lang ang layo kay Sarah. Ang bango ng kanyang pabango, humahalo sa amoy ng ulan. Dahil bago ka pa man makilala ni Vincent, matagal na kitang pinili, Sarah. Ang kasal na dapat mangyayari kanina hindi kay Vincent ang pirma sa kabilang panig ng kontrata, kung hindi ang sakin. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Ibig mong sabihin, ikaw? Ikaw ang dapat pakakasalan ko? Ang ama mo ang nagplano nito. Pag-amin ni Gabriel, ang kanyang tinig puno ng otoridad. Binenta kanya sa akin para masalba ang kumpanya niya. Pero nang malaman ni Vincent, tinangka kanyang agawin sa pamamagitan ng pananakot. Kaya mo ako kinuha? Tanong ni Sarah, nanginginig ang boses. Para lang makuha ang pag-aari mo? Pareho lang pala kayo ni Vincent. Mabilis na hinawakan ni Gabriel ang braso ni Sarah at inilato papalapit sa kanya. Ramdam ni Sarah ang lakas ng kapit ng lalaki pero kakaiba ito. Hindi ito pananakit kundi isang uri ng pag-angkin na may halong proteksyon. Huwag mo ko itulad sa kanya, bulong ni Gabriel sa kanyang tenga. Ang init ng hininga nito ay nagpatayo sa balahibo ni Sarah. Si Vincent gusto kang ikulong sa gintong hawla. Ako? Kinuha kita dahil alam kong papatayin ka ng buhay na kasama niya. Ngayon mamili ka, Sarah. Babalik ka sa simbahan para kay Vincent? O mananatili ka dito sa piling ng asawa mo, hindi mo pa man nakakarap sa altar, handa nang itayang lahat para sa'yo. Bitawan mo ako. Isang malakas na tulak ang binigay ni Sarah kay Gabriel. Wala kayong pagkakaiba. Para niyo kong ginamit na pinagpapasapasahan. Ang ama ko, si Vincent, at ngayon ikaw. Ako wala ko ba tagapagligtas kita? Tumawa si Sarah pero puno yun ng pait at ng luha. Wala na ba akong karapatan na magpasya para sa sarili ko? Na kailangan palagi na lang ako nakadepende sa kung sinong lalaki ang mas mayaman? Hindi sumagot si Gabriel. Pinanood lang niya ang dalaga habang mabilis tong naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa nito mahawakan ni Sarah ang seradura, ay muli siyang lumingon. Lalabas ako rito. Bahala na ako saan ako mapunta. Huwag lamang sa inyo, sigaw ni Sarah. Sige, lumabas ka. Malamig na hamon ni Gabriel habang nakapamulsa. Tingnan natin kung gaano ka kalayo makakarating bago ka mahanap ng mga tauhan ni Vincent na ngayon ay nagpapatrolya sa bawat kanto ng kalsadang ito. Ang akala mo ba susuko ng lalaking yon? Hindi mo siya kilala, Sarah. Kapag kinuha ka niya ngayon, hindi ka na lang sa altar dadalhin. Sa isang madilim na silid ka niya itatago habang buhay. Napatigil si Sarah. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa pinto, pero ang takot ay muling gumapang sa kanyang balat. Naalala niya ang malamig na mga mata ni Vincent. Naalala niya ang pasa sa mukha ni Mark. Nang hina ng kanyang mga tuhod, napasandal siya sa pinto at unti-unti naupo sa sahig habang humahagulhol. Bakit ba nangyayari ito sa akin? Gusto ko lang naman maging malaya. Dahan-dahan lumapit si Gabriel. Sa pagkakataong to, lumuhod siya sa harapan ni Sarah. Inabot niya ang kamay ng dalaga, isang haplos na hindi mapilit kundi puno ng pag-aalaga.
Hindi kita pipilitan na maging asawa ko sa parang gusto ng tatay mo. Malumanay na sabi ni Gabriel. Dinala kita rito para protektahan ka. Manatili ka rito hindi bilang preso, kundi bilang panauhin. Bibigyan kita ng pagkakataon para makapag-isip, pero habang nasa labas ang panganib, hayaan mo muna akong maging kalasag mo. Sa kabila ng galit, naramdaman ni Sarah ang sensibilidad sa boses ni Gabriel. Ang init ng palad nito, tila nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kalamnan. Unti-unti, tumigil ang kanyang pag-iyak. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng seguridad na hindi na ibigay ni Mark. At lalong hindi ni Vincent. Ngunit ang panandaliang katahimikan ay bumasag nang biglang tumunog ng malakas ang walkie-talkie sa bewang ni Gabriel. Boss, nakakalusot ang 3 itim na sasakyan sa unang checkpoint. Mukhang nahanap na nila ang lokasyon ng rest house. Si Vincent, papunta na sila dito. Napaigtad si Sarah. Nahanap na niya tayo? Nagbago ang ekspresyon ni Gabriel. Nawala ang lambot at napalitan to ng matalim na determinasyon. Mabilis pa siya sa inaakala ko. Hinarap niya si Sarah at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Makinig ka sa akin. Kailangan muna nating lumapit sa mga ligtas na lugar. Hindi tong oras para mag-alinlangan ka. Nagtitiwala ka ba sa akin? Tumingin si Sarah sa labas ng bintana, sa mga ilaw, ng sasakyang papalapit sa malayo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gabriel. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Oo, pabalong niyang sagot. Mabuti. Dahil simula sa sandaling ito, hindi na lang to pagtakas sa kasal. Ito ay gera na. Sarah? Di na nag-aksaya pa ng panahon si Gabriel. Hinila niya si Sarah sa likod ng rest house kung saan nakaparada ang isang mas mabilis na sports car. Isang matte black na sasakyan na tinalalamunin ng dilim. Yumuko ka lang at huwag kang bibitaw. Utos ni Gabriel habang pinaandar ang makina. Ang ungol ng sasakyan tila isang babala sa sino mang haharang. Kakapasok pa lamang nila sa highway nang mamataan ni Sarah ang 3 pares ng nagliliwanag na headlight sa kanilang likuran. Nariyan na sila, Gabriel. Papalapit na sila. Hindi nila tayo aabutan. Malamig na sagot ni Gabriel. Nilagay niya ang gear sa sports mode at tumarurot sila sa zigzag na daan ng Tagaytay. Isang itim na SUV ang sumubok bumangga sa gilid nila. Napuypoy ang pinto ng sasakyan. Napasigaw si Sarah at napakapit sa braso ng lalaki. Sa gitna ng bilis at panganib, lumingon si Gabriel sa kanya, isang sulyap na may kasamang katiyakan. Hindi kita pababayaan, Sarah. Tumingin ka sa akin. Dahil sa matinding adrenaline at takot na baka ito ng huling sandali nila, napatitig si Sarah kay Gabriel. Sa kabila ng panganib, ang lalaking to naging tanging sandigan niya. Ang kanyang galit kanina ay napalitan ng isang kakaibang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Biglang pinihit ni Gabriel ang manibela patungo sa isang maliit at madilim na eskinita. Saktong pagdaan ng mga sasakyan ni Vincent sa main road, tinigil niya ang makina at pinatay lahat ng ilaw. Nabalot sila ng katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na tibok ng kanilang mga puso at ang hiningang naghahabulan. Nailigaw na ba natin sila? Pabulong na tanong ni Sarah. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Gabriel. Sa ngayon, oo, sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata bumaba sa labi ni Sarah at ang tensyon sa pagitan nila hindi na dahil sa takot kundi sa isang magnetismo na kanina pa namumuo. Sa gitna ng dilim, dahan-dahan. Inabot ni Gabriel ang pisngi ni Sarah. Sabi ko sa'yo, walang makakakuha sa'yo hanggat nandito ko. Hindi na nakapagsalita si Sarah. Hinila siya ng pagkakataon. Si Gabriel ang unang gumalaw. Nilapitan ang kanyang mga labi para sa isang halik na puno ng pangako, proteksyon at nagbabagang emosyon. Ito'y halik na isang lalaking handang pumatay at mamatay para sa babaeng pinili niya. Ngunit ngayon nais na niyang angkinin ng buong puso. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, hinihingal si Sarah. Bakit mo ginawa yon? Dahil asawa kita. Seryosong sagot ni Gabriel. At sisiguraduhin kong sa susunod na haharap tayo sa altar, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil hindi mo na kayang mabuhay nang wala ako. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, umilaw ang cellphone ni Gabriel. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero.
Pagpindot ni Gabriel, bumungad ang mukha ni Vincent. Hawak-hawak nitong isang barel na nakatutok sa ulo ng isang lalaking duguan. Si Mark. Magaling magtago, Gabriel. Nakangising sabi ni Vincent sa kabilang linya. Pero tingnan natin kung gaano kabilis tumakbo ang bride ko kapag nakita niya na sumabog ng utak ng kanyang mahal na boyfriend. Bumalik kayo rito o mamamatay siya. Napatakip ng bibig si Sarah. Mark! Nanginig ang buong katawan ni Sarah habang nakatitig sa screen ng cellphone. Ang dugoang mukha ni Mark ay sapat na para gumuho ang kanyang mundo. Kahit pa naguguluhan siya sa nararamdaman para kay Gabriel, di niya kaya na ipagpalit ang buhay ng taong minahal niya ng matagal. Gabriel, kailangan kong bumalik. Umiiyak na sabi ni Sarah. Hindi ko kayang mamatay si Mark dahil sa akin. Pakiusap, ibalik mo na ako kay Vincent. Mariing napahawak si Gabriel sa manibela hanggang mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Kapag bumalik ka, Sarah, tapos na ang lahat. Hindi lang si Mark ang mawawala kundi pati ng kalayaan mo. Pero buhay niyang nakataya, sigaw ni Sarah. Humarap sa kanya si Gabriel. Ang mga mata ay malamig na parang bakal. Makinig ka sa akin. Magpapakita tayo pero hindi ka susuko. Magtitiwala ka ba sa akin? O mas pipiliin mong maniwala sa isang halimaw na tulad ni Vincent? Ang paghaharap sa isang abandonadong bodega sa gilid ng highway. Naghihintay si Vincent kasama ng kanyang mga armadong tauhan. Si Mark ay nakatali sa isang upuan, halos di na makadilat sa tindi ng bugbog. Dumating ang sasakyan ni Gabriel. Bumaba si Sarah. Dahan-dahang tinataas ang kanyang mga kamay. Lumabas din si Gabriel, kalmado at tila walang takot. Nandito na ako, Vincent. Pakawalan mo na si Mark, sigaw ni Sarah. Tumawa na nakakabaliw si Vincent habang papalapit sa kanila. Kitam, sa huli sa akin ka rin babagsak, Sarah, dahil alam kong mahina ka. Tinutok ni Vincent ang baril kay Gabriel. At ikaw, Gabriel, akala mo ba matatalo mo ko sa sarili kong laro? Tapos na ang oras mo. Ngunit imbes na matakot, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Nilabas niya ang sariling cellphone at may pinindot. Vincent, bago mo kalabitin ang gatilong yan, tingnan mo muna ang balita. Sabi ni Gabriel sa malamig na boses. Biglang tumunog ang cellphone ng mga tauhan ni Vincent. Sa screen makikita ang isang live broadcast. Ang mga ilegal na transaksyon ni Vincent, ang kanyang mga tagong yaman at ang ebidensya ng pagpatay niya sa isang dating business partner ay kalat sa social media at sa mga balita. Ano to? Sigaw ni Vincent, nanlalaki ang mga mata. Yan ang alas ko, sabi ni Gabriel habang dahan-dahang naglalakad pa itaas. Habang hinahabol mo kami, ang mga tauhan ko, nasa loob na ng opisina mo. Kinukuha lahat ng files mo. At sa labas ng bodegang to, hindi lang mga tauhan kong nandyan. Nandyan na mga polis. Narinig ang tunog ng mga sirena sa malayo. Nagkagulo ang mga tauhan ni Vincent. Ang iba, nagbabalak ng tumakas. Hayop ka, Gabriel? Akmang kakalabitin ni Vincent ang baril pero bago pa man niya magawa iyon, isang mabilis na sipa mula kay Gabriel ang nagpabagsak sa kanya. Sa isang iglap nagkaroon ng barilan sa pagitan ng mga tauhan ng dalawang panig. Mabilis kinuha ni Gabriel si Sarah, tinago sa likod ng isang makapal na pader. Gabriel, si Mark! Turo ni Sarah sa gitna ng kaguluhan. Dito ka lang, utos si Gabriel. Tumakbo siya sa gitna ng putukan. Kinuha ang isang kutsilyo at pinutol ang taling ni Mark. Sa kabila ng selos niyang nararamdaman para sa dating boyfriend ni Sarah na naig ang kanyang prinsipyo. Nang mailigtas si Mark at madakip ng mga pulis si Vincent na nagwawala habang pinoposasan, lumapit si Gabriel kay Sarah. Sugatan ang braso ni Gabriel dahil sa daplis ng bala pero ang kanyang atensyon nasa dalaga lamang. Tapos na, Sarah. Ligtas na tayo? Hingal na sabi ni Gabriel. Tumingin si Sarah kay Mark na ngayon ay inaalalayan ng mga paramedic at pagkatapos tumingin siya kay Gabriel. Ang lalaking naging asawa niya sa papel na naging kidnapper niya pero sa huli naging tunay niyang tagapagligtas. Lumapit si Sarah kay Gabriel. Hinawakan ng sugatang braso nito. Bakit mo ginawa yun? Pwede mo naman siyang iwan doon? Hinawakan ni Gabriel ang baba ni Sarah. Dahil gusto kong piliin mo ko. Hindi dahil wala ka na ibang mapupuntahan, kundi dahil ako ang gusto mong makasama habang buhay. Ngayong libre na si Mark, malaya ka na rin pumili, Sarah. Ligtas si Mark. Nakakulong si Vincent at tila tapos na ang ulan.
Pero para kay Sarah, doon pa lamang magsisimula ang totoong bagyo. Dinala ni Gabriel si Sarah at ang sugutang si Mark sa isang pribadong ospital na pagmamayari ng kanyang pamilya. Habang ginagamot si Mark sa loob ng emergency room, naiwan si Sarah at Gabriel sa hallway. Ang katahimikan ay nagbabasag lamang ng tunog ng makinang pang-ospital at ang mabigat na hininga ni Gabriel. Salamat, pabulong na sabi ni Sarah, sa pagligtas sa kanya at sa akin. Hindi tumingin si Gabriel. Nakatitig lamang siya sa mga kamay na may bahid pa ng dugo. Sabi ko naman sa'yo, gagawin ko ang lahat para hindi ka mapunta kay Vincent. Ngayong ligtas na siya, baka gusto mong pumasok sa loob. Hinihintay ka na ni Mark? Humakbang si Sarah patungo sa pintuan ng silid ni Mark, pero napatigil siya. Lumingon siya kay Gabriel. Paano tayo? Paano ang kasunduan ninyo ni Papa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Ang kontrata ay papel lang, Sarah. Pinagawa ko yun para may legal na basihan ako na kunin ka sa poder ni Vincent. Pero hindi kita pipiliting panagutan yon. I will settle your father's debt. Consider yourself free. Tinalikuran siya ni Gabriel at nagsimulang maglakad palayo. Pero bago pa man siya makalayo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanila mula sa dulo ng hallway. Sarah! Gabriel! Ang ama ni Sarah, si Don Roberto, ay nagmamadaling lumapit, kasunod ng ilang mga abogado. Ngunit hindi ito mukhang nagpapasalamat. Sa halip mukha itong balisa at galit. Gabriel, anong ginawa mo? Sigaw ni Don Roberto. Dahil sa pagpapakalat mo ng dumi ni Vincent, bumagsak din ang shares ng kumpanya ko. Kasosyo ko siya, Gabriel. Sinira mo ang pamina natin? Sinira ko ang pamina ninyo? Malamig ang boses ni Gabriel. O binuwag ka lamang ng sindikato ninyo? Alam ko ang lahat, Roberto. Hindi lang utang ang dahilan kung bakit mo ibinenta si Sarah. Alam mong may hawak si Vincent na ebidensya laban sa'yo tungkol sa smuggling ng mga materyales at ginamit mo si Sarah para patahimikin siya. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Napaurong siya, tila sinampal ng katotohanan. Papa, totoo ba ito? Ginamit mo ko para pagtakpan ang mga iligal na gawain mo? Sarah anak, para sa kinabukasan natin yon. Depensa ng kanyang ama. Kinabukasan nyo? O kinabukasan mo lang? Sigaw ni Sarah. Doon naramdaman ni Sarah ang isang malakas na pagkahilo. Ang lahat ng taong pinagkatiwalaan niya, ang kanyang ama, ang kanyang boyfriend na si Mark na tila naging pain lang sa laro at si Vincent na isang halimaw. Lahat sila ay may pansariling agenda, maliban sa isang tao. Tumingin siya kay Gabriel. Ang lalaking to tayong nagsabi sa kanya ng totoo. Kahit ng katotohanan yon ay masakit. Gabriel? Tawag ni Sarah. Pero bago pa man makasagot si Gabriel, ay bumukas ang pinto ng silid ni Mark. Lumabas ang isang nurse, balisa ang mukha. Excuse me, nasaan ang pamina ng pasyente? Nagising na po si Ginoong Mark, pero hinahanap niya isang babae na nagngangalang Elena at tila po wala siyang maalala tungkol sa isang Sarah. Napatitig si Sarah sa nurse. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang pasyente po ay nakaranas ng selective amnesia dahil sa tindi ng trauma sa ulo. Paliwanag ng nurse. Ang huling naaalala niya ay ang kanyang ex-girlfriend, 5 taon na ang nakalilipas. Napatawa ng mapait si Sarah. Ang lalaking tinakasan niya ng kasal para iligtas, hindi na siya kilala. Ang ama niya, tinraidor siya at ang lalaking bumilis sa kanya, pinalalaya na siya. Gusto mo pa bang pumasok? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng simpatya pero nananatiling matatag. Huminga ng malalim si Sarah. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin ng diretso kay Gabriel. Hindi, dahil ang Sarah na kilala ni Mark ay namatay na sa araw ng kasal ng tinakasan ko. Ang Sarah na nakatayo dito ngayon ay ang Sarah na pagod na sa pagtakas. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Gabriel, dahilan para magulat ang lalaki. Sabi mo asawa kita sa papel. Ngayon wala na akong pamilyang babalikan at wala na akong boyfriend na naghihintay. Gusto kong malaman anong plano mo sa asawa mo. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Gabriel. Ang plano ko? Sisiguraduhin kong sa susunod na itataling natin ang mga sarili natin. Sisiguraduhin kong wala ka ng balak tumakas pa. Pero sa ngayon kailangan nating mawala. Hindi lang sa Tagaytay kundi sa ibang bansa ito.
Isang linggo matapos ang gulo sa bodega, bumaba ang eroplano sa Changi Airport. Sa loob ng isang mamahaling penthouse na nakaharap sa kumukutitap na ilaw ng Singapore, doon muna nanirahan sina Sara at Gabriel, malayo sa gulo ng Pilipinas, malayo sa mga kasinungalingan ng kanyang ama, at malayo sa alaala ni Mark na ngayon masaya na sa piling ng kanyang nakaraan. Ngunit sa bawat gabi na magkasama sila ni Gabriel, may isang tanong na pilit bumabagabag sa isipan ni Sara. Nakatayo si Sara sa balkonahe, nilalasap ang malamig na hangin nang maramdaman niya ang pagyakap ni Gabriel mula sa kanyang likuran. Ang init ng katawan nito, tila naging tahanan niya na sa loob ng ilang araw. Masyado kang malalim ang iniisip, bulong ni Gabriel. Pinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Gabriel, bakit ako? Lumingon si Sara, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Sabi mo matagal mo na akong pinagmamasdan, pero bago ang gulo sa utang ni Papa, hindi naman kita kilala. Hindi ka lang basta negosyante na gustong sumalba ng kumpanya, di ba? Sandaling natigilan si Gabriel. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binitawan si Sara. Lumapit siya sa isang cabinet at kinuhang isang lumang pitaka. Mula roon nilabas niyang isang kupas na larawan. Isang batang lalaki at isang batang babae na naglalaro sa isang playground. Kilala mo ba ang batang ito? Tanong ni Gabriel. Nanlalaki ang mga mata ni Sara. Yan ang paborito kong palaruan ng bata ko sa probinsya. Pero sinong batang lalaki? Ako yan, Sara. Ako si Gabo. Ang batang tinulungan mo nung binubuli ako sa parke. Ang batang binigyan mo ng pagkain nang wala kaming makain ng nanay ko. Pag-amin ni Gabriel, ang boses ay puno ng emosyon. Ipapangako ko sa sarili ko noon na kapag naging malakas na ako naman na magtatanggol sa'yo. Napatakip ng bibig si Sara. Ang Gabo na kalaro niya noon, na bigla na lang nawala nang lumipat ang pamilya niya sa Maynila. Ikaw? Ikaw si Gabo? Namatay ang nanay ko sa gutom at sakit dahil sa pagmamahal. Naglabasan ng pait. Pumunta ako sa ibang bansa, nagpakapagod at naging bilyonaryo para lang makuha ang hostisya. Ang plano ko talaga'y pabagsakin ng tatay mo. Gusto ko siyang saktan sa paraang pinakamasakit, sa pamamagitan ng pagkuha sa pinakamahalagang bagay sa kanya, at yun ay ikaw? Napaatras si Sara. Kaya mo ba ako kinuha para sa paghihigante? Yun ang plano nung una, pag-amin ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit muli. Pero nang makita kitang muli, na makita ko kung paano kasaktan ni Vincent at paano ka itrato ng tatay mo, parang gamit, nagbagong lahat. Di na paghihiganti ang gusto ko, Sara. Gusto kitang iligtas. Gusto kitang mahalin sa paraang nararapat para sa'yo. Ngunit bago pa makasagot si Sara, biglang nag-ring ang security alarm ng penthouse. Sa screen ng monitor sa pintuan, nakita nila ang isang lalaking nakasuit, may hawak na folder at may malamig ng ngiti. Hindi ito si Vincent. Hindi rin to mga tauhan ng kanyang ama. Gabriel, buksan mo ang pinto, sabi ng lalaki sa intercom. Alam naming nandyan ang asawa mo. Hindi pa tapos ang kontrata. Ang board ay hindi papayag na basta ka na lamang aalis nang hindi settle ng mga account sa Pilipinas. Napamura si Gabriel. Hinarap niya si Sara na ngayon ay nanginginig na naman sa takot. Sino sila, Gabriel? Ang mga taong nagpondo sa akin para maging bilyonaryo. Seryosong sabi ni Gabriel. At ngayon ikaw ang ginagamit nilang panakot para kontrolin ako? Isang putok ng barel ang narinig mula sa labas ng pinto. Sinira ng mga itong electronic lock. Sara, pumasok ka sa loob ng kwarto at ilak mo. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Sigaw ni Gabriel habang may binubunot na barel mula sa ilalim ng mesa. Ang tunog ng nasirang electric lock ay tila hudyat ng kamatayan. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuit, mga profesional na hitman ang organisadong nagpalago sa yaman ni Gabriel. Sara, sabi ko sa loob ka lang. Sigaw ni Gabriel habang nakikipagparita ng putok sa likod ng marmol na kitchen island. Ngunit imbes na magtago, nanaig ang tapang ni Sara. Hindi na siya ang dalagang tumatakas lamang. Siya na ang babaeng handa na makipaglaban para sakay sa isang taong hindi siya tinalikuran. Nakakita siya ng isang mabigat na glass decanter sa gilid at sa isang pagkakataon na lumingon na isang gunman kay Gabriel. Mabilis sinampas si Sara ito sa ulo ng lalaki.
Ibaba mo yan, babala ni Gabriel, pero huli na. Pinaputukan sila ng dalawa pang kasamahan nito. Habang nagtatago sila sa likod ng sofa, kinuha ni Sarah ang kanyang cellphone. May isang numero siyang tinawagan, ang numerong di niya inakala na hinihingan niya ng tulong. Mark, pakiusap. Alam kong naririnig mo ko. Bulong ni Sarah sa telepono habang paligid ay puno ng putok ng baril. Kung totoo man ang amnesia mo o hindi, kailangan ko ng tulong mo. Ang mga files na nakuha ni Gabriel laban kay Vincent ipadala mo sa Interpol ngayon din. Isama mo ang pangalan ng The Board. Sa kabilang linya, narinig ni Sarah ang isang buntong hininga. Sarah, mag-ingat kayo. Ginagawa ko na. Isang kumpirmasyon ng amnesia ni Mark ay isang palabas lamang para protektahan ang sarili at si Sarah mula sa malalaking tao. Gabriel, hindi tayo makakalabas dito ng buhay hanggat hindi sila tumigil sa pagbabaril? Sigaw ni Sarah. Nakita niya ang isang gunman na naghahanda ng grenade launcher. Ibibigay ko ang gusto nila, sabi ni Sarah sa kanyang sarili. Sarah, anong gagawin mo? Bago pa mapigilan ni Gabriel, tumayo si Sarah mula sa pinagtataguan at itinaas ang kanyang mga kamay. Tigil, anong kailangan ninyo, di ba? Ako ang pinabla ninyo kay Gabriel. Huwag niyo siyang papatayin. Sarah, wag! Sigaw ni Gabriel. Akmang lalabas din siya, pero binaril ng mga hitman ang kanyang paanan para mapako siya sa pwesto. Matalinong bata. Nakangising sabi ng pinuno ng mga hitman habang dahan-dahang lumalapit kay Sarah at itinututok ang baril sa kanyang sentido. Sumama ka sa amin at hahayaan namin na mabuhay ang asawa mo. Tumingin si Sarah kay Gabriel. Sa mga mata niya, may mensahe ng pamamaalam at pag-ibig. Gabo, salamat sa pagliligtas sa akin noon pa man. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa iyo. Hinalikan ni Sarah ang kanyang singsing. Ang singsing na simbolo ng kanilang kontrata na naging totoo. Ngunit bago pa man siya mahila palabas ng lalaki, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa main door. Hindi yon mula sa mga kalaban, yon ay ang mga otoridad ng Singapore kasamang Interpol. Drop your weapons, now! Dahil sa gulat ng mga hitman, nakahanap ng pagkakataon si Gabriel. Sa isang mabilis na paggalaw, binaril niya ang lalaking may hawak kay Sarah. Sinalo ni Gabriel si Sarah bago bumanto bumagsak sa sahig dahil sa takot. Nang humupa ang usok at maarestong lahat, nabalot ng katahimikan ng penthouse. Sagutan si Gabriel pero mahigpit ang yakap niya kay Sarah. Bakit mo ginawa yon? Pwede kang mamatay. Galit na may halong pag-aalala na tanong ni Gabriel. Dahil ayoko nang tumakas, Gabriel. Gusto ko nang manatili sa tabi mo. Sagot ni Sarah habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maliit na kapilya sa tabing dagat, malayo sa karangyaan, malayo sa mga kontrata at malayo sa mga anino ng nakaraan, isang simpleng kasalang naganap. Walang Vincent na humahabol, walang ama na nagbebenta at wala ng Mark na kailangan iligtas. Sa pagkakataong to, sabi ni Gabriel, habang sinusuot ang bagong singsing kay Sarah, hindi kita binili at hindi kita ninakaw. Pinili mo ko at pipiliin kita araw-araw. Ngumiti si Sarah. Ang kanyang trahe de boda ay buo, puti at walang gupit. Wala na akong balak tumakas pa, Gabo. Dahil sa'yo nahanap ko ng totoong kalayaan. Sa ilalim ng paglubog ng araw, ang runaway bride ay naging isang happy wife. Ang kwentong nagsimula sa isang pagtakas ay nagtapos sa isang habang buhay na pananatili. Sa isang tahimik na isla sa Palawan, malayo sa ingay ng lungsod at sa madilim na alaala ng Maynila, isang magandang bahay na gawa sa salamin at kahoy ang nakatayo sa tapat ng dagat. Dito ang tayong maririnig ay ang tawanan ng isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Gabriel Jr. o AJ, na kasalukuyang hinahabol ng isang aso sa pampang. Nakatayo si Sarah sa beranda, pinagmamasdan ng kanyang mag-ama. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang ama kasalukuyan pa rin nagsisilbi ng sentensya sa kulungan, habang si Vincent tuluyan ang nabulok sa likod ng rehas matapos mapatunayan na sangkot sa mas malalaking krimen. Si Mark, nakatanggap sila ng sulat nung nakarang taon. Isa na tong tanyag na arkitekto sa London, tunay na malaya at masaya na rin sa sariling buhay.
Naramdaman ni Sarah ang pamilyar na init ng mga bisig na yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, bulong ni Gabriel. Hinalikan nito ang kanyang sentido. Sinasabi ko sa'yo, tapos na ang lahat ng problema. Tayo na lang ang natitira. Humarap si Sarah sa kanya at ipinulupot ang mga kamay sa leeg ng asawa. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang takbo ng buhay. Mula sa pagtakas ko sa bintana ng simbahan hanggang mapunta ako sa sasakyan ng isang estranghero na yun pala yung tadhana ko. Ngumiti si Gabriel, ang ngiting tanging kay Sarah lamang ang pinapakita. Sabi ko naman sa'yo noon, hindi ako ang kalaban mo, ako ang daungan mo. At salamat dahil hindi mo ako binitawan, kabo? Tugon ni Sarah. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Sarah at tinalikan ang kanyang mga daliri kung saan nagniningning ang kanilang wedding ring. Isang singsing na hindi na simbolo ng utang o kontrata kundi ng wagas na pag-ibig. Dati, tumakas ka para maging malaya, sabi ni Gabriel habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ngayon, malaya ka na pero pinili mong manatili. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagtakas sa lahat ng bagay. Muli, ngumiti si Sarah bago siya dahan-dahang hinalikan ni Gabriel. Kundi ang paghahanap sa taong hinding-hindi mo matatakasan. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, ang dating runaway bride ay nahanap na ang kanyang hantungan. Hindi na kailangan pang tumakbo. Dahil sa piling ni Gabriel, siya ay nasa tahanan na. 9 na taon na ang nakakalipas mula nang maganap ang madugong engkwentro sa Singapore. Ngunit para kay Gabriel, tila kahapon lamang nang una niyang nasalayan si Sarah na tumalon mula sa isang bintana ng sacristy. Ngayong gabi, pinagdiriwang nila ang kanilang ika-9 na wedding anniversary. Sa loob ng kanilang silid, sa kanilang rest house, sa Palawan habang mahimbing nang natutulog. Si AJ at si bunsong si Leah, nananatiling gising ang mag-asawa. Gabriel, may tatanong ako. Panimula ni Sarah habang sinusuklay ang buhok sa harap ng salamin. Nung araw na tumakas ako, paano mo nalaman ang eksaktong oras? Paano mo nalaman na doon ako dadaan sa kantong yon? Tumayo si Gabriel mula sa kama at lumapit sa kanya. May kinuha siya sa isang maliit na safe box sa loob ng kanyang walk-in closet. Isang luma at kupas na piraso ng papel. Akala mo ba nagkataon lang lahat? Tanong ni Gabriel na may halong pilong ngiti. Inabot niya ang papel kay Sarah. Nalaki ang mga mata ng dalaga. Hindi yun ang marriage contract na gawa ng kanyang ama. Ito ay isang sulat kamay na kasunduan. May petsang 10 taon nang nakalilipas. I, Roberto, hereby agree to give Gabriel the first right to protect and marry my daughter Sarah. If ever the time comes that I can no longer shield her from the shadows of my past. Binayaran ko ang utang ng tatay mo bago pa man dumating si Vincent sa eksena. Pag-amin na ni Gabriel. Pero ang kondisyon ko sa kanya, huwag niyang sasabihin sa iyo. Gusto kong makita kung lalaban ka. Gusto kong makita kung tatakas ka sa maling lalaki para hanapin ang tama. Kaya, nandoon ka sa kanto? Gulat na tanong ni Sarah. Naghihintay ka ba talaga? 3 oras ako nakaparada doon. Tawa ni Gabriel. Sabi ko sa sarili ko, kung di ka tumalon sa bintanang yun, ako mismong papasok ng simbahan para itigil ang kasal. Pero napatunayan mong matapang ka. Tumalon ka, at doon ko nalaman na hindi lang kita basta asawa sa papel. Ikaw ang babaeng karapat-dapat sa lahat ng sakripisyo ko. Yumakap si Gabriel mula sa likod at sinubsob ang mukha sa leeg ni Sarah. Hindi kita binili, Sarah. Inabangan kita. Hinintay kita simula ng mga bata pa tayo sa playground. Ang kontratang yan lamang ang paraan. Para masigurado kung walang ibang makakasakit sa'yo habang wala ako sa tabi mo. Kinuha ni Sarah ang kamay ni Gabriel at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ako tumalon? Paano kung sumuko na lang ako? Hahanapin pa rin kita? Seryosong sagot ni Gabriel. Kahit sang sulok ng mundo, Sarah, dahil bago ka pa man maging runaway bride, ikaw na ang tanging destinasyon ko. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, muli, napatunayan ni Sarah na ang bawat pait ng nakaraan ay may matamis na dahilan.
Ang kanyang pagtakas ay hindi pala paglayo sa panganib, kundi pagtakbo patungo sa lalaking matagal na siyang hinihintay sa dulo ng kalsada. Ang sikat ng umaga sa isla ay tila ginto na yumayakap sa puting buhangin. Sa loob ng kanilang tahanan, hindi na putok ng barel o sigawan ng mga tao ang naririnig, kundi ang malakas na tawanan ng dalawang bata, ang kanilang mga bunga, si Gabriel, AJ Jr., 7 taong gulang, isang batang kasing talas ng mata ng kanyang ama at kasing tapang ng kanyang ina. Siya ang muting protektor ng kanyang kapatid. Si Leah, 4 na taong gulang, ang munting prinsesa na may matang laging kumikinang sa kuryosidad. Ang carbon copy ni Sarah nung bata pa ito sa playground. Mama, tingnan mo nakuha naming shells ni AJ. Sigaw ni Leah habang patakbong lumalapit kay Sarah na kasalukuyang naghahanda ng almusal sa terrace. Ngumiti si Sarah, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Napaka-garanda naman nan, Leah. Halika na rito at baka lumamig pa itong paborito ninyong pancake. Maya-maya pa, naramdaman na ni Sarah isang malakas na pagyakap mula sa kanyang likuran. Amoy dagat at amoy kalalakihan ang pamilyar na amoy ni Gabriel. Good morning, my queen, bulong ni Gabriel bago hinalikan ng kanyang balikat. Kahit lumipas sa mga taon, hindi nagbago ang pagtingin nito sa kanya. Tila ba araw-araw pa rin siyang runaway bride na kailangan suyuin at alagaan. Good morning, Gabo. Tingnan mo ang mga anak mo. Mukhang balak yata na ubusin ang lahat ng shell sa dagat. Biro ni Sarah. Umupo sila sa hapagkainan. Pinapanood nila ang kanilang mga anak na masayang kumakain. Doon, sa gitna ng simpleng almusal, naisip ni Sarah ang layunan ng kanilang narating. Alam mo, panimula ni Gabriel habang nakatingin sa malawak na dagat. Minsan iniisip ko kung nasa na tayo ngayon, kung di ka tumakas nung araw na yon. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Gabriel sa ibabaw ng lamesa. Malamang nakakulong pa rin ako sa isang buhay na hindi ko gusto. Pero tingnan mo tayo ngayon, wala nang kailangan takasan. Gabo, nandito na tayo. Bigla, lumapit si AJ at sumiksik sa pagitan nilang dalawa. Papa, turuan mo ako mag-drive ng boat mamaya ha? Para maprotektahan ko rin si Leah at si Mama kapag wala ka. Nagkatinginan sina Sarah at Gabriel, kapwa may pagmamalaki. Sa kanilang panganay, sige son, pero tatandaan mo, sabi ni Gabriel habang ginugulo ang buhok ng bata. Ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagmamaneho o sa pakikipaglaban. Ang tunay na lakas ay ang pananatili para sa mga taong mahal mo. Ang pagtatapos na isang paglalakbay. Nang lumubog ang araw ng hapong iyon, naglalakad ang pamilya sa dalampasigan, magkakahawa kamay. Ang mga bakas ng kanilang mga paa sa buhangin ay unti-unting binubura ng alon. Ngunit ang pundasyon ng kanilang pamilya ay nakabaon na ng malalim at hindi na kailanman matitinag. Sa wakas, nahanap na ni Sarah ang kanyang tagapagligtas, kanyang kaibigan at kanyang habang buhay. Ang kwento ni Sarah at Gabriel ay hindi lamang isang tipikal na romansang kwento. Puno ito ng mga aral na po pwedeng dalhin sa tunay na buhay. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagpapasya. Si Sarah ay biktima ng kontrol ng kanyang ama at ng obsession ni Vincent. Ang kanyang pagtaka, simbolo ng pagbawi sa sariling buhay. Tinuturo nito na hindi tayo dapat manatili sa isang sitwasyon na sumasakal sa ating kaluluwa. Ang kalayaan ay hindi lamang ang paglayo sa masama, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na pumili para sa sarili. Ang pag-ibig ay hindi pilit o kontrata. Pinakita sa kwento na kahit may hawak na papel o kontrata si Gabriel at ang ama ni Sarah, hindi nito magagarantiyahan ng pag-ibig. Ang tunay na pagmamahalin ni Gabriel at Sarah ay nabuo lamang nang magkaroon sila ng pagtitiwala at sinseridad. Ang pag-ibig hindi binibili o pinipilit, ito ay kusang binibigay. Ang pagkakaiba ng pag-ibig at pagprotekta. Si Vincent ay tiningnan si Sarah bilang isang tropeyo o ari-arian na kailangan makuha sa anumang paraan.
Si Gabriel naman, kahit may kakayahan ang kinin si Sarah, ay mas pinili na maging kalasag o proteksyon nito. Aral. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo, hindi ka ikukulong. Sa halip, bibigyan ka ng seguridad para maging kung sino ka talaga. Ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Maraming sekreto ang pamilya ni Sarah at maging ang nakaraan ni Gabriel. Nang ilantad ni Gabriel ang katotohanan, gaano man ito kasakit, doon lamang tunay na nakalaya si Sarah mula sa mga manipulasyon ng kanyang ama at ni Vincent. Ang pagharap sa katotohanan ang unang hakbang para makapagsimula ng bagong buhay. Ang tadhana ay merong sariling paraan na sinasabing ang sa iyo ay mapupunta sa iyo. Mula sa pagiging kalaro ng bata ni Gabo at Sarah hanggang sa muling pagkikita sa gitna ng panganib, ipinapakita ng kwento na ang tadhana ay gumagawa ng paraan para pagtagpuin ang dalawang taong nakalaan para sa isa't isa. Kahit pa sa gitna ng pinakamagulong sitwasyon, ang kwento ni Sarah at Gabriel ay isang paalala na hindi tayo kailangan maging biktima ng ating nakaraan. May lakas tayong baguhin ang ating bukas. Lalo na kung may kasama tayong tao na handang lumaban para sa atin. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.